impeachment trial recap. Hindi pa man nagsisimula ang ikalawang araw ng paglilitis. Tila umeksena at lumutang sa Senado si Vice President Sara Duterte. Subalit hindi para dumalo sa kanyang impeachment trial kundi makipagpulong sa kanyang legal team kasabay ang mabilis na pagharap sa media at nag-iwan ng mga katagang, "In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed." Sa mismong trial proper, isinalang ng prosecution sa pamamagitan ni Private Prosecutor Attorney Armando Vergil Ligutan ang kauna-unahan nilang testigo na si NBI Agent John Mark Calilong. Ipinaalam ni Calilong sa Senator Judges na inimbestigahan ng NBI ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, base na rin sa mandato ng ahensya na imbestigahan ang anumang banta sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng bansa kahit walang formal na reklamo mula sa mga ito. Sa day 2 ng trial ay pinayagan ng impeachment court na maipalabas ang mahigit 2 minutong video mula sa isang online briefing noong November 2024 kung saan maririnig ang mga pahayag ni VP Sara na siyang naging batayan ng Article 4 ng impeachment complaints. Iginiit ng depensa ang pagtutol sa paggamit ng nasabing video at sa pagharap ng testigo. Subalit ibinasura ng impeachment court ang kanilang mga mosyon. Inihayag naman ng prosecution na maaari nilang ipatawag si VP Sara bilang isang hostile witness habang dinidinig ang Article 4. Samantala, 9 na abogadong kaalyado ng pamilya Duterte ang nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling na mapigilan ang impeachment proceedings at questionin ang otoridad ni Senador Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Yan ang mga kaganapan sa day 2 ng impeachment trial nitong nakalipas na July 7. Para sa Boses ng Pilipino, nagbabalita ng todong lakas. Ako si Daniela de Guzman sa bagong tunog ng DWIZ 882. The Impeachment Trial Special Coverage.